Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Hindi na makakaboto sa susunod na halalan ang higit 5 milyong botante sa bansa matapos alisin at i-deactivate ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang pagiging botante. Kabilang sa mga dahilan ng pag-deactivate ay ang hindi pagboto sa dalawang magkasunod na nakaraang halalan, loss of citizenship, pagbubukod batay sa utos ng korte at kawalan ng kakayahan na may deklara ng isang karampatang otoridad. Bukod sa deactivation, tinanggal din ng COMELEC ang 487,721 na Pinoy sa opisyal na listahan ng mga botante dahil sa naitalang pagkasawi, paglipat ng lokasyon, double registration o aplikasyon para sa overseas absentee voting. Magandang balita, tuluyan ng pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang executive order na magtataas ng sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Pinamamadali na ni Budget Secretary Amenah Pangandaman sa DBM ang paglalabas ng mga pamantayan para sa salary increase ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Ito ay matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang executive order na naggagarantiya ng aumento sa sahod ng mga manggagawa sa gobyerno. Isa ito sa inanunsyo ni Pangulong Marcos sa kanyang ikatlong SONA nitong Hulyo. Kasama rin dito ang pagkakaloob ng medical allowance. Ayon sa DBM, asahan ng unang salary increase ngayong taon na aniya 36 billion pesos ang inilaang budget para dito. May pangalawa pa umano itong batch sa susunod na taon na may 70 billion pesos na budget. Ang 7,000 medical allowance naman ay simulang matatanggap ng mga manggagawa ng pamahalaan sa taong 2025. Pagtitiyak naman ni Pangandaman, mamadaliin ng ahensya ang nasabing EO upang agarang matanggap na ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, wagi ang Philippine Robotics National Team sa kauna-unahang Lego League Asia Open Championship 2024 na ginanap sa Hong Kong. Naipanalo ng Claret School of Quezon City ang Best Innovation Project Award habang nasungkit naman ng DepEd Quezon City High School at Betigo Elementary School ang Best Robot Design Award. Kasabay nito ay ang pagbati ng pamahalaang lungsod ng Quezon sa mga natatanging estudyanteng nagpamalas ng kanilang kagalingan sa kompetisyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga natitirang marinong Pinoy na bihag sa Iran, laya na. DOH muling nagpaalala ukol sa masamang dulot ng oil spill sa kalusugan. PBBM nilagdaan na ang pagpapataas ng sweldo ng mga kawani ng pamahalaan. 5 milyong deactivated na botante hindi na makakaboto sa halalan. Philippine Robotics National Team huwagi sa 2024 Asian Open Hong Kong Meet. Olympic gold medalist Carlos Yulo nakamit ang ikalawang medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Upang suportahan ang mga mangingisdang naapektuhan dahil sa kamakailang oil spill sa Limay, Bataan at Tanza, Cavite, ay nagbigay donasyon ng Tanging Yaman Foundation sa Coast Guard Civil Relations Service o CGCRS sa Quezon City. Ayon sa CGCRS, ang mga insidente ng oil spill sa Limay at Tanza ay lubhang nakaapekto sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda na kasalukuyan ay humaharap sa mga problema sa kapaligiran at ekonomiya.
Layon ng inisyatibang ito na maghatid ng pagkain sa mga apektadong komunidad upang mapagaan ang kanilang mga agarang pangangailangan kasabay ng pagbibigay ng seguridad habang nagsisimulang makarecover ang mga mangingisda. Binalaan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Grupo PNP-ACG ang publiko ukol sa voice phishing bilang panibagong modus. Makibalita kay Danisa Lopez. Nagbigay paalala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko ukol sa kumakalat na voice phishing bilang bagong panlilinlang na maaaring magdala ng panganib. Ang voice phishing ay nangyayari kung saan nagpapanggap bilang isang tunay na organisasyon opisyal ang nanggagancho gamit ang kanyang tunay na boses o pre-recorded robocalls. Sa ganitong paraan ay makukumbinsi ang biktima na lehitimo ang tumawag at hihingi ng personal na impormasyon at kung minsan ay pera. Payo ng PNP-ACG, huwag ibigay ang ilang impormasyon ukol sa pinagtatrabahuan, tirahan, iba pang impormasyon na matuturing personal. Dagdag pa nito, huwag din sumagot ng mga tawag mula sa mga numerong hindi kilala at kung mangyari man na makatanggap ng tawag, ay kilatisin ang boses nito. Hinikayat din ng PNP-ACG ang publiko na kung maaari ay i-block o i-filter ang mga spam calls upang hindi na muling makatanggap ng ganitong uri ng mga tawag. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, nagbabalik Pilipinas na ang 3 natitirang marinong Pinoy na lula ng barkong MSC Aris na dinakip ng Iranian Revolutionary Guard habang binabaybay ang Strait of Hormuz noong Abril. Ito ang magandang balitang hinihayag ng Department of Migrant Workers o DMW kamakailan. Samantala, ang 3 pa nating kababayan ay kabilang sa 4 na bihag sa Iranian kung saan nauna ng pinakawala ng isa noong Mayo dahil sa issue sa kalusugan. Sinasabing may kaugnayan sa Israel ang barkong sinasakyan ng mga Pilipinong mandargat kaya't dinakip ito ng mga otoridad ng Iran. Nagpapasalamat naman ang DMW sa Department of Foreign Affairs, may-ari ng barko at sa Iranian government na tumulong mapauwi ang mga bihag na Pilipinong marino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga natitirang marinong Pinoy na bihag sa Iran, laya na. DOH muling nagpaalala ukol sa masamang dulot ng oil spill sa kalusugan. PBBM nilagdaan na ang pagpapataas ng sweldo ng mga kawani ng pamahalaan. 5 milyong deactivated na botante hindi na makakaboto sa halalan. Philippine Robotics National Team huwagi sa 2024 Asian Open Hong Kong Meet. Olympic gold medalist Carlos Yulo nakamit ang ikalawang medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ibinahagi ni Department of Social Welfare and Development o DSWD, Officer in Charge Division Chief for Sectoral Programs Iris Opeña, na isinasaayos na ng ahensya ang online system para sa clearance ng mga menor de edad na bumabiyahe abroad. Ito'y bilang parte ng pagsulong ng digitalisasyon sa mga ahensya ng gobyerno kung saan layunin nitong pabilisin at padaliin ang proseso. Nilinaw naman ni Opeña na nananatiling manual ang aplikasyon sa gitna ng pilot testing ng online system. It's another gold! Makasaysayang naitala ni two-time Olympic gold medalist sa gymnast Carlos Yulo ang kanyang pagkapanalo sa men's vault at floor exercise category ng artistic gymnastics sa 2024 Paris Summer Olympics. Ang historic win, yan ang tunghayan sa aking ulat.
Isang makasaysayang kaganapan na naman para sa Pilipinas ang inihandog ng isa sa mga pride athletes ng bansa matapos makamit ng Olympic gold medalist at gymnast pride ng Pilipinas na si Carlos Yulo ang ikalawang gintong medalya para sa Summer Olympics 2024. Ang 24-year-old Malate-born ay nakamit ang unang ginto ng Pilipinas sa edisyong ito ng Olympics sa floor exercise category ng artistic gymnastics kung saan naitala niya ang 15 points sa kartada. Samantala, 15.116 points naman ang naitala ni Yulo sa kanyang podium finish sa vault exercises ng kompetisyon. Hindi mapigilang lumuha ng Olympian gymnast nang una nitong makamit ang gintong medalya sa floor exercise. Kasabay nito ay buong pagmamalaking tumindig si Yulo kasama ang Philippine team supporters mula sa bleachers matapos ang makatindig balahibong pagtugtog ng pambansang awit ng Pilipinas. Bunsod ng makasaysayang pagkapanalong ito, naghihintay kay Yulo ang dobleng papremyong nagkakahalaga ng 20 milyong piso mula sa Philippine Sports Commission. Ito ay sa ilalim ng saligang batas 10699 o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, kung saan iginagawa ng 10 milyong piso sa mga atletang nagkamit ng Olympic gold medal. Samantala, ilan sa mga pribadong kumpanya ng pagkain, furniture, engineering at medical ang naghandog ng gantimpala para sa Golden Boy ng Pilipinas. Partikular na rito ang offer na lifetime access mula sa iba't ibang restaurant chains sa bansa. Sa kabuuan, mayroon ng 3 gintong medalya mula sa Olympics ang Pilipinas. Ang isa ay nakamit ni Olympian weightlifter Heidelin Diaz sa 2020 Tokyo Olympics at ang dalawa ay mula kay Yulo ngayong edisyon ng Olympics. Bukod kay Yulo ay inaasahan din ang medalya mula kina Filipino boxers Ira Villegas at Nesty Petesio, gayon din kay pole vault king at world number 2 Ernest John Obiena. Ang final campaign ng Tondo Pride Vaulter ay aarangkada bukas, ganap na 1:00 ng umaga oras sa Pilipinas. Habang 4:18 ng umaga naman ng Miyerkules ang semifinals ni Villegas. At Huwebes ng 3:46 naman ng umaga ang semifinals campaign ni Petesio. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, muling nagbigay paalala ang Department of Health o DOH ukol sa maaaring maging masamang dulot ng oil spill sa kalusugan ng tao. Ayon sa ulat, ang oil spill ay maaaring makapinsala sa mga tao sa maraming paraan. Kabilang dito ay sa pamamagitan ng direktang pisikal na pakikipag-ugnayan, kontaminasyon, pagkasira ng food sources at habitats, at sa ilang mga kaso, mga problema sa reproductive health. Saad ng DOH, siguruhing maging updated sa mga pinakabagong balita ukol sa oil spill, lalo na ang mga taong malapit sa apektadong lugar. Samantala, agad namang humingi ng tulong medikal sa pinakamalapit na health facility o healthcare professional kung makakaranas ng anumang sintomas mula sa oil spill. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga natitirang marinong Pinoy na bihag sa Iran, laya na. DOH muling nagpaalala ukol sa masamang dulot ng oil spill sa kalusugan. PBBM nilagdaan na ang pagpapataas ng sweldo ng mga kawani ng pamahalaan. 5 milyong deactivated na botante hindi na makakaboto sa halalan. Philippine Robotics National Team huwagi sa 2024 Asian Open Hong Kong Meet. Olympic gold medalist Carlos Yulo nakamit ang ikalawang medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics.
Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.